Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my
I give all to be with you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ay nandito naman tayo sa ating encounter with God. At alam ko na sa kabila ng unos na dumarating sa buhay natin ay patuloy tayong nagpupuri sa ating Panginoon. At sa oras na ito, nais ko pong damhin natin ang teksto na ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito, na matatagpuan po sa Santiago chapter 1 verse 2. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Pati po sa ating gabay sa buhay or path of life, meron po rito isang kwento na nagpapatungkol sa kanyang buhay, na kung saan ina-address niya ito sa mga taong nakakaranas ng mga mabibigat na pagsubok. Sabi po dito, meron daw pong lumapit sa kanya na humihingi ng advice sa napakabigat na pagsubok na dumating sa buhay niya. Pagkatapos pong marinig ang kanyang istorya, nakita kaagad ng author na ito kung saan ang ugat at kung saan dapat putulin ang problema na nagdudulot sa kanya ng dahilan upang isipin ang pagpapakamatay, ang mag-quit sa buhay niya. Kaya nung siya ay napayuhan, lumuwag ang pakiramdam niya at nakangiting umalis. Ang katotohanan po, tayo mismo ay merong ayaw papasukin sa buhay natin. At ito nga yung paghihirap. Kapag dumarating sa atin ang pagsubok, pinanghihinaan tayo ng loob. Pero ang ganitong paghihirap ay maaring gamitin ng Diyos para mas lalo tayo maging matatag. Sinigurado ng Diyos na magpapadala siya ng mga tao o instrumento na makakatulong sa atin sa panahon ng ating paghihirap. Kaya nga sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 4, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Dapat niyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hindi tayo inoobligang maging masaya o magdiwang kapag nahihirapan tayo. Pero kung darating sa buhay natin ang paghihirap na ayaw nating mangyari, maaari tayong humingi ng tulong sa Diyos. Magtiwala tayo na gagamitin niya ang mga paghihirap upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at katagumpayan. Kahit may mga pagsubok na dumating sa buhay natin, tandaan natin na laging nating kasama ang Diyos. Naalala ko po yung kantang Kasama Natin ang Diyos. Di tayo magkukulang. Yan. Di tayo mababalisa, kasama natin ang Diyos. So, doon sa awit po kanina,
sabi niya, nagwo-worship siya kapag nakakaranas siya ng mga pagsubok sa buhay niya. Sabi niya, wherever I'll go, despite of difficulties na na-encounter natin sa araw-araw, tandaan natin na ang Diyos ay laging nariyan sa tabi natin. Kapag tayo po ay nanghihina, siya po ang nagpapalakas sa atin. Yung kanyang pag-ibig ay unconditional. Alam niya yung pangangailangan natin. Alam niya yung naisin ng puso natin. Siya yung Savior ng ating soul. Kaya, sabi ko nga habang nagmumuni-muni ako, actually yung mga kanta ko pong yun ay 2020 ko pa po na i-record. Matagal na po at habang nagbabrowse ako ng aking cellphone, tinignan ko yung mga videos na nakasave pa po pala doon sa cellphone ko. At kanina pinatugtog ko na naman isa't isa at naalala ko nga po ito. Sabi ko, maganda po yatang isama ko ito sa midweek, itong awitin na ito. He is the Savior or Savior of my soul. Sabi ng Panginoon, surely I am with you always to the very end of the day. Sabi sa Matthew 28:20. And whatever trials comes on our way, you are not alone. Jesus is with you. Diba? Napaka-sarap po kung aalalahanin po natin yung mga istorya ng buhay natin, yung mga pinagdaanan natin noon pa man. Masasabi kong napaka-amazing ng Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung Savior natin, iniligtas tayo doon sa kapahamakan. Actually po ako, ang dami ko nang naranasan ng mga pagsubok. At totoo po, minsan naisipan kong bumigay. Naisipan kong umalis sa ministry dahil hindi ko na makayanan yung problemang dumating sa buhay ko. Nagkapatong-patong na pamilya, relationship, at yung mga taong nakapaligid sa akin na sobrang ginudge ako. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya po ako pinabayaan. Pinatunayan niya na ang Diyos ay lagi kong kasama. Siya yung gumawa ng way para malutas lahat ng problema ko. Alam niyo yun, yung pakiramdam na ang saya-saya mo kasi meron palang magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Yun po yung nakakaiyak. Diba? Na ang dami mong pinagdaanan pero ang ganda pala ng plano ng Diyos para sa buhay. At ngayon nga po, ina-harvest ko yung plano niya, ina-harvest ko yung ganda ng buhay na pinagkaloob niya sa akin. Sabi nga po dito sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will with you, and through the rivers, they will not overwhelm. Or when you walk through the fire, you will not be burned or scorched, nor will the flame kindle upon us. Diba? Ang ganda po ng sinasabi dito na tayo minsan dumaranas tayo ng maraming pagsubok. Pero yung promise ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Iingatan niya tayo anumang maranasan natin. Kung iisipin ko po lahat ng mga pinagdaanan ko, sobra-sobra yung pagpupuri ko sa Panginoon kasi na-overcome ko lahat ng mga pagsubok na dumating sa akin. At then, na-overcome ko, may reward na binigay sa akin si Lord. Alam niyo po ba kung ano yung reward? Pinagkalooban ako ng pamilya na masaya, na maayos. Pinagkaloob sa akin ng aking asawa, ang aking anak, na ngayon ay kasama ko sa ministry. Yun yung the best reward na ibinigay sa akin. Inayos ng Lord yung buhay ko.
Diba? Napakasarap pong alalahanin kung paano naging faithful ang Lord sa buhay natin. Kaya tayo po, gawin din natin yung best natin kung paano tayo maging faithful sa Panginoon. Kung paano po tayo magpagamit sa Kanyang ubas. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo po ang aming Savior. Thank you, Lord God, dahil minsan pa pinaranas mo sa amin yung mga pagsubok na kung saan mas lalo kaming tumibay sa aming pananampalataya. Pinakita mo sa amin kung ano yung plano mo sa buhay namin. Pinahayag mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang inyong unconditional love. Lord, thank you, Lord. Sobra-sobra kami nagpapasalamat. Salamat din po, Panginoon, na tinuruan mo kami kung paano maging matatag at kung paano ma-overcome yung mga problemang dumarating sa buhay namin. Sabi nga po, kahit anong unos ang dumating sa buhay namin, kapag kasama ka namin, lahat ng ito ay mapagpagtagumpayan namin. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit ko po ang mga kapatid namin na nakakaranas sa mga matitinding pagsubok, lalo't na sa mga kapatid namin na nakakaranas ng sakit, Panginoon. Lord, patuloy po ninyong palakasin ang mga kapatid namin ito, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng hope ang bawat isa para mas lalong tumatag, mas lalong lumakas sa pananampalataya. Lord, gabayan mo po ang mga tao na sa oras na ito ay dumaranas ng pagluha. Lalo tigit sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, Panginoon. Na sunod-sunod ng ulan. Lord, i-provide mo nga po yung mga pangangailangan nila. Naniniwala kami na ikaw ang Panginoon namin nagbibigay ng mga pangangailangan namin. Gumamit ka nga po ng mga tao na siyang tutugon sa pangangailangan ng mga taong ito. At sa oras na ito, hinihiling ko po na patnubayan mo po kami, ingatan lagi sa aming pagpasok sa aming mga trabaho at sa aming pag-uwi. Lagi mo po kami gagabayan, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng hope sa buhay namin. Truly, Panginoon, you are our Savior, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.